Mga mahal kong tagapakinig, narito na ang panghuling yugto ng ating kwento. Simulan na natin. Kundi mga aswang na patuloy na gumagambala sa kanilang lugar na naghahanap ng kanilang bibigtamahin. Sa tuwing maririnig nila ang kakaibang tunog sa gabi ng huni ng ibon na hindi pangkaraniwang, alam nilang oras namang kumilos. Ang kanyang itim na manok na itim na tandang ni Carpio, inaakala niyang tuluyan na siyang malulong sa sugal, ay maging sa sandata palaban sa kasamaan. Akala din niyang kampon ito ng mga demonyo, subalit nagkakamali siya. Minsan isang gabi, sa tahimik na paligid, biglang narinig ni Carpio ang isang malakas na kaluskos sa likod ng bahay. Alam niyang hindi yun ordinaryong tao, kaya lumabas siya na palaging nasa tatay niya. At mula sa isang kumpas ng kamay, lumundag sa kanyang likuran ang itim na manok. Nagkukulay ginto ang mga pakpak nito nung tinamaan yun ng liwanag ng buwan. At sa isang iglap, biglang sumugod ang itim na anino na merong matataas na kuko at nanlilisik ng mga mata. Hindi na kinakailangang utasin ang manok na itim. Mabilis itong pumalaspas, lumundag at sa isang iglap, isang matinding sagupaan ang naganap. Sa tuwing nagkakagulo, nasa tabi lang si Tatay Pilo, hawak ang lumang anting-anting na inabot sa kanya ng albularyong si Mang Timoy. Nung una silang humingi ng tulong, naghintay sila ng sikat ng araw bago umuwi. Tinitiyak nilang wala ng panganib bago sila magpahinga. Dating buhay nila Carpio at Tatay Pilo ay umikot sa pera, sugal at sabungan. Ngayon, sila na ang bantay ng kanilang bayan. Hindi man alam ng ibang tao ang tunay nilang ginagawa. Naging tahimik silang mga mandirigma sa kadiliman. Isang sabongero at isang matandang veterano. At kasama ang itim na tandang na nakataktang labanan ang mga halimaw. At sa bawat laban na kanilang napagawan, isang bagay lang ang malinaw. Hindi na sila simpleng mga sabongero. Sila na ang tagapagtanggol laban sa mga masasama. Lumipas ang maraming taon. Sa lahat ng maraming laban na kanilang pinagdadaanan, dumating rin ang hindi maiwasang sandali. At yun ang huling haraw ni Tatay Pilo sa mundong ibabaw. Nakahiga ang matanda sa kanilang lumang bahay, pinalibutan ng alaala ng mga nakaraan. Ang kanyang dating matapang at matikas na tindig ay ngayon ay mahina na. Ang katawan nito ay unti-unti nang bumigay dahil sa sakit na dumapo sa kanya. Sa tabi niya, nakaupo naman ang kanyang anak na si Carpio. Hawak ang kamay ng kanyang ama. Habang ang itim na manok, nakatahimik na nakatayo, animoy na unawaan din ito ang bigat ng sandali. Anak, mukhang hindi na kita matutulungan sa susunod mong mga laban. Pero sana mangako ka sa akin. Malumanay at wika ni Tatay Pilo. Napapikit naman si Carpio. Pilit na pinipigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Ano yun, Tay? Mahina niyang sagot. Ipagpapatuloy mo ang nasimula natin. Ipagtanggol mo ang ating bayan laban sa mga kadiliman. Dumagungdong ang tibok ng puso ni Carpio.
Alam niyang matagal na niyang tinuturing misyon ito sa taong pinakamahalaga sa kanya. Ang taong nagsusumamo sa kanyang ipagpatuloy ang laban. Hindi naman nagdalawang isip itong si Carpio. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ng kanyang ama. "Pangako, Tay, hindi ako titigil. Hindi kita bibiguin sa pangako ko." Dahil sa kanyang sinabi, isang masayang ngiti ang nakita niya sa labi ng matanda. Mabuti naman, Apo. Dahil nauunawaan mo ako. At sa huling pagkakataon, bumuntong hininga si Tatay Pilo at tuluyan ng binawian ng buhay. Hindi na naging madali para kay Carpio ang nawala ang ama, at sa paglipas ng araw, ang looban ng kanilang pamamahay ay napalitan ng matinding kalungkutan. Wala na ang paulit-ulit na kwento ng matanda. Wala ang kanyang tinig na sumisigaw sa tuwing nagpapabaya si Carpio. Subalit sa kabila ng kalungkutan, may isang nilalang ang nanatili sa kanyang tabi. Ang itim niyang manok na nakatayo sa tabi ni Carpio. Animoy pinahiwatig ng manok na hindi siya nag-iisa. At nang dumating ang unang gabi, matapos ang libing ni Tatay Pilo, muling bumalik ang kaluskos sa gabi. Alam niyang hindi pa tapos ang laban. Sa unang pagkakataon, hinarap ni Carpio ang kampo ng kadiliman. Wala man ang kanyang ama at ang tanging kasama na lang niya ang kanyang itim na alaga. Ang isang sabongero, ngayon siya na ang takapagbantay ng kanilang bayan. At sa kanyang dibdib, dala niya ang pangako ng kanyang ama na habang siya'y nabubuhay, hindi siya magpapatalo sa kadiliman. Ang kwentong ito ay nagpaalala sa atin na mayroon pa palang Panginoon na nagpaplano sa ating buhay. Mga pangyayaring hindi natin inaasahan, mga bagay na hindi natin lubos maisip na mangyayari pala sa atin. Ang pagyakap sa tadhanang ipinagkaloob sa atin ay isang magiting na gawain. At hanggang dito na lang ang kwento nitong si Carpio. So mga kapinundong baryo, gusto nyo ba ulit ng kwentong sabong o yung mga aswang, antingero, mutya, agimat, anting-anting? Comment nyo lang sa baba kung gusto nyo ng mga ganong kwento. So napakabigat ng katapusan ng kwento ni Carpio, no? Hanggang sa muli, hindi siya nagpapadala sa tukso ng mga kalaban. So ang nangyari, hanggang sa huli ng buhay ng kanyang ama, nandun pa rin siya. So hanggang sa siya na lang ang mag-isa at nung kasama niyang itim na tandang. Ano kaya yun, no? Engkanto kaya yun? So malinaw naman na engkanto yun. Maraming salamat.